Humarap sa pagdinig ng House Committee on Health ang ama ng batang namatay sa Bataan dahil di mano sa dengue. Nagka-dengue raw ang bata kahit pa binigyan na ito ng libreng anti-dengue vaccine noong April. May report si Tina Panganiban Perez. Noong Abril, inilunsad ng Department of Health o DOH ang dengue vaccination program sa mga pampublikong paaralan. Ang mga binakunahan, mga 9 na taong gulang na bata o mga grade 4 student. Tiniyak noon ni dating Health Secretary Janet Garin na ligtas ang bakuna na lisensyado na raw sa 5 bansa. Isa sa mga binakunahan noon ang anak ni Nelson de Guzman na si Christine. Pero makalipas ang 5 buwan, noong October 15, namatay si Christine dahil umano sa dengue. Kwento ni de Guzman sa pagdinig ng Committee on Health ng Kamara, noong October 11, dumaing daw ng sakit ng ulo ang kanyang anak. Umuwi po sa tanghali, nagpaalam po sa amin na hindi daw po siya papasok kasi po masakit daw po ulo niya. Tapos po akala po namin lagnat lang. Dinala sa ospital ang bata. Pero dahil sa labis na pananakit ng tiyan, inilipat siya sa Balanga Provincial Hospital. Sinig po uli yung dugo niya po uli doon. Positive po siya sa dengue. Nang ilunsad ng DOH ang dengue immunization program noong Abril, tinuligsa ito ng ilang health worker, akademiko at civic organization. Tila minadali raw kasi ito ng DOH. Panawagan nila, tiyakin munang ligtas ang bakuna bago ito gamitin sa mga bata. Pero tinuloy ng DOH ang pagbibigay ng bakuna noong Abril. Dapat sana ibibigay ng ikalawang dosage ngayong Oktubre hanggang Disyembre, pero inihinto muna. Nakatenga ngayon ang mga bakuna sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM at sa mga cold storage facility ng DOH sa mga rehiyon. Ang bakunang gamit ng DOH ay ang Dengvaxia. Ito ang unang dengue vaccine sa mundo na gawa ng French pharmaceutical firm na Sanofi. Una itong nilisensyahan sa Mexico noong December 2015. Vaccine is backed by over 20 years of research. It's a safe and effective vaccine done, as I mentioned, 40,000 subjects, 15 countries, 18 clinical trials. Kinakwestiyon ngayon ni Health Secretary Pauline Obial ang timing ng vaccination program na ginawa bago mag-eleksyon. The vaccination was to take place before the elections. Usually, we don't do new introductions together with a major national event. Kinakwestiyon din ni Obial kung bakit 1 milyong bata agad ang babakunahan, gayong karaniway 20,000 lang. Pinakamarami na raw ang 300,000 noong mamigay ang DOH ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV. Tingin din ni Obial, masyado manong malaki ang 3.5 billion pesos na inilaan para sa dengue vaccination program, bagamat hindi naman daw niya sinasabing may anomalya. Dinepensahan naman ni Garin ang programa kontra dengue ng DOH. Registered daw ang bakuna sa Food and Drugs Administration. Hamon ni Garin sa mga tumutuligsa sa programa, patunayang may mali sa pagbili ng mga bakuna. Ayon kay Garin, may mga doktor na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa dengue vaccine. Their recommendation to me was to start it before the start of the rainy season, before the expected spike. Urgence of life-saving vaccines should not be curtailed for the poor because, last slide please, vaccination is actually a government's obligation and every citizen's right. Noong Hulyo, naglabas ng position paper ang World Health Organization o WHO tungkol sa dengue vaccine. Dapat daw ay gamitin ang bakuna sa mga lugar lang na may mataas na bilang ng mga kaso ng dengue. Dapat daw itong pag-aralang mabuti ng isang bansa at iyaking bahagi ito ng isang komprehensibong programa kontra dengue. Bukod sa Kamara, may hiwalay ring investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagbili ng dengue vaccine ng gobyerno. Tina Panganiban Perez, GMA News.